Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is Ask Cotman video segment natin kung saan pwede nyo iwan mga questions nyo and sasagutin natin sa video na to. Okay. So, ipapakita ko na sa inyo yung mga questions para hindi nyo na kailangan mag-stay rito sa channel. Pwede na kayo mag-move sa ibang channel or sa ibang video kung hindi nyo type yung mga sasagutin kong questions. Ito na po yung mga questions. Sa tanong ni Boss, Fracaso Pilosopo. What? Fracaso Pilosopo. Okay, next topic naman yung ano silbi ng performance mode sa phone saka umiinit kasi mga phone pag naka-on yun. Ano silbi? Ba't nilagay pa sa phone ang performance mode? Okay, sige, sagutin natin yung Boss Fracasopoulos po. Galing kay Boss Joros. Meron ba CP na hindi umiinit sa gaming? Okay, sagutin natin yung Boss. Ang pangalan niya? Joros. Boss Bakay Muto. Boss, ask lang po for games device. 120 Hz or touch response? Okay, siguro ano niya, along pipiliin. 120 Hz, high refresh rate, or high touch sampling rate? Feeling ko yun yung gusto niyang itanong eh. Mag-assume na lang ako kunwari. Correct me if I'm wrong na lang, Boss. Bakay Muto. Hindi mapaliwanag po pero alin ba sa dalawa ang best for gaming po? Okay. Magandang tanong yan and sasagutin natin yan sa video na to. Kung interesado kaya, yan yung mga tanong. Let's start. Galing kay Boss Fracaso Pilosopo. Next topic naman, anong silbi ng performance mode sa phone? Saka umiinit kasi mga phone pag naka-on yun. Ano silbi? Ba't nilagay pa sa phone ang mag-performance mode? Nilalagay po ang performance mode as an option. Pansin mo, option siya sa, usually nakalagay siya sa battery settings. Under battery settings, nakita ko yan sa mga Realme, OnePlus, and other China phones like Aiko yata. Yan, nakita ko yan mga yan sa mga ganong brand. Yung, meron din ba sa Samsung? I'm not sure kung meron sa Samsung. Check ko saglit ha. Wala sa Samsung na performance mode. Wala, and wala. As we all know, hindi naman gaming phone ang Samsung and never was. But you can, if you want. Sa mga phones na mayroong mga performance mode na nakalagay, it's an option. Okay? Ang silbi niya is para i-boost or ibigay yung pinaka-todo na kayang ibigay ng chipset na nakalagay sa smartphone mo. That means pwede ka mag-games and bitin ka sa games. I-on mo performance mode, maybe you can get better frame rates, better response rate, lesser frame drops, if none, mga ganun. Okay? So, pwede kang maka-experience ng mas mataas na performance, especially sa gaming, sa performance mode. And again, it's an option. Now, umiinit ang phone pag naka-on yun. Yes, of course. Kasi nga, parang ganito eh. Ang usual na performance mo, kunwari lang to ha. Ang usual na performance ng tao is pag naglalakad siya, matagal siya mapagod. Pansin nyo yan. Pag naglalakad tayo, matagal mapagod. Unless kung kagaya ka mataba, mabilis mapagod. But, sa mga payat, matagal mapagod yung mga yan. Maglalakad. Yun yung normal mode. Performance mode is kapag pinatakbo mo sila, mapapagod agad sila. A few minutes na running, continuous running, they will start overheating. Yung katawan nila mainit, pagod sila, hirap huminga. That's what's performance mode. And that is why umiinit siya. Kasi you are pushing the performance ng isang device. The same, similar case na kapag ka naglalakad, lilipat ka sa pagtakbo ng mabilis, na mag-iinit ang katawan mo and mapapagod ka. And sa phone, although hindi siya nagre-reklamo mapapagod, but you can feel na umiinit siya, nag-overheat, and possible na one of the reason bakit kailangan mo nang tumigil kasi nakakapaso na yung texture niya. Unless naka-case ka, jelly case or something, hindi mo masyadong ramdam yung init na yan. And that's okay. That's your phone. You are entitled to use it however you want, whenever you want, and kung naka-performance mode gusto mo, go. That's like the gaming mode of other smartphones. Siguro ang katumbas dun sa aking Samsung is game mode, since may game mode itong Samsung ko. Performance mode and game mode similar story. It delivers extra boost, extra juice, extra performance para sa phone mo. Okay? It's just that may kapalit. So, yun po ang silbi niya, and kaya siya umiinit is dahil nga pinupush natin sa limit yung phone. Again, from naglalakad to tumatakbo. Bakit nilagay pa sa phone ang performance mode? Because it's an option. Hindi naman po siya obligatory na gamitin mo lagi ang performance mode, diba? Hindi siya naka-fix na laging performance mode. It's an option. Kung ayaw mong umiinit ang phone, don't use it. Use the normal mode. Again,
as far as I'm concerned, yung mga binanggit kong mga brands ng smartphone, it's an option. It's not always on. You choose whenever you want to use it. Siguro ang tinutukoy mo rito, maybe, na bigla ko na-realize, baka ang tinutukoy dito ni boss is, kung nilagay dyan ng performance mode, di ba dapat safe yan? Dapat okay lang yung phone. Baka gano'n na nasa isip niya. But no, technology po kasi ito, we're not using magic. We're using technology, actual science na ganun lang mangyari talaga once you push something, someone or a device or a person to its limit. It overworks at possible na yun. Ang caveat is uminit. So, yun lang naman. Again, boss, don't worry yourself sa mga ganyan. It's an option naman. You can not use it if you want or use it if you want. Yun nga lang talaga, lagi may kapalit. Kasi yan yung rules or law of technology. You want something more, may kapalit yun. You want something less, less din yung kapalit. More kapalit. Okay? So yan. Next, galing kay Boss Choros. Meron ba CP na hindi umiinit sa gaming? Wala! Yung mga nagsasabi na ang aking Samsung Ultra ultramagnetic na Samsung, hindi siya nag-iinit sa gaming. Baka gamit mo is yung Dinner Dash or Angry Birds. Hindi talaga iinit ang phone doon. Hindi, iinit pa rin. Hindi nga lang sobrang init, pero maligam-gam. Kapag nakakabasa ako ng ganyan sa mga comment section na yung mga phones daw nila hindi umiinit sa gaming, kahit pa Qualcomm Snapdragon 8 Gen Elite yan, huwag nyo akong pagmamalaki kasi nag-test ko na yung mga yan, nagagamit yung mga yan, yung mga chipset na sinasabi nyo, and they all overheats. Some maybe not overheat talaga, pero some of them umiinit. And that's the question. Meron ba CP na hindi umiinit sa gaming? Wala. Medyo siguro magkakaiba lang yung level kung hanggang saan, kung gaano kataas yung init, gaano kainit talaga. But no phone, kapag, sige, mag-set tayo ng isang magandang sa example. How about Genshin Impact? Since yun yung pinakamahirap ngayon na medyo mas stable compared sa Call of Duty Warzone na baggy kasi. Lahat ng phone, napakalaking, tawagin na nating BS, malaking bull ang mga nagsasabi na hindi umiinit ang phone nila sa Genshin Impact. Kalokohan yun. Pag ganyan ng kausap nyo, makipagpustahan kayo, yung ipusta nyo na yung buong buhay nyo, buong kayamanan ng pati future nyo. Pag sinabi niya gano'n, tapos gawin niya sa harap, maglaro siya, hindi iinit. Within 30 to 1 hour, wag 5 minutes. Sasabihin niyo, 5 minutes lang. Meron ba naglalaro ng 5 minutes lang? Ano yun? Mag-i-enjoy ka ba nun? Baka ano lang yun. Nagtetest ko lang nun. Diba? 1 hour. Hindi init. Kalokohan. Isang malaking bull. Diba? Huwag lang gano'n. So, meron ba CP na hindi uminit sa gaming? Wala po. Hanggang ngayon, wala. And sa aking past video about dun sa virtual RAM, there was this question na tinanong yata yung about sa chipset na, and I'm not really I can't really remember the exact pero the point ko dun is even yung mga flagship chipset ngayon hindi pa rin kaya na i-maximize lahat ng games because chipsets yung flagship pinakamalakas na chipset elite pa yan na Qualcomm Snapdragon. Pansin nyo, Genshin Impact hindi kayang i-full na hindi nag-iinit, nag-overheat. Yeah, akit yan more than 50. But anyway, yun yung po sagot kay Boss Joros. Meron ba CP na hindi umiinit sa gaming? Again, wala pong ganong CP. Lahat yan mag-iinit. Magkakaiba lang level ng init. Merong slightly mainit, slightly mainit, maligamgam, medyo mainit, mainit na, masyado ng mainit at sobrang init. Ganon. Iba-ibang level ng init. But anyway, galing kay Boss Bakaimoto. Boss, ask ko lang po. For games device po. 120 Hz. Okay. I-simplify ko na lang medyo yung typing ni Boss. Sensya na Boss. Ulitin. Correct. Ayusin ko lang yung question mo. High refresh rate or high touch sampling rate? Basically, yan po yung tanong niya. Hindi may po. Basta for gaming, anong pinakamaganda? Kung kailangan mo mamili sa dalawa, high refresh rate versus high touch sampling rate, piliin mo po ang high touch sampling rate. Why? Why is that? Napaka-controversial yun. Sabi mo, bakit hindi refresh rate? Yun nga yun. Aanin mo yung super smooth na game. 120 FPS.
sumasabay sa 120 Hz current refresh rate. Aanhin mo yun kung delay yung touch response. Pag pindot mo, mamaya pa siya magre-react. So, piliin mo lagi na mataas yung touch sampling rate. Kasi kahit 60 Hz lang yung refresh rate, 60 FPS lang yan. Pero yung touch mo is real time na di-detect ng game at makakapag-respond siya accordingly, mas maganda pong experience sa paglalaro. Pero syempre, that's the case kung kailangan mo mamili sa dalawa. Syempre, better pa rin na both mataas. High touch sampling rate, high refresh rate, available, good. Kinabang tayo dyan. But again, if you have to choose between the two, unahin mong piliin ang high touch sampling rate. Latency, some games, yung response rate, ay very crucial po. Very gold po yan. Golden po yan mga yang ganyan. Dapat pinaprioritize. Pagpindot, react. Ganun po dapat. Okay, so yun lang po. Bakaymoto. Boss, 3. O ba, maikli ang video natin. Nasagot ko na agad. But anyway, yun lang eh. Gagawin natin. So, anyway, hanggang doon lang. Tapos na agad. Okay lang yan. Actually, paborto sa iba ng mga walang tiyaga na manood na mahabang video na nagdadaldal lang si host. Anyway, salamat sa pagpanood niyo and iwan na kayo ng mga questions nyo sa comment section and I hope consider nyo mag-iwan ng like. Please, kahit isang like lang. Kahit hindi na kayo mag-subscribe, okay lang, hindi ko na kayo pipilitin. But siyempre, kung feeling generous kayo at gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng content, please, do subscribe, like, and share. Pero kung hindi talaga, mabigat sa loob nyo, like lang, okay lang, masaya na po ako doon. Okay? So hanggang doon lang. This is Rain Manguera. And this is still Kotman Channel. I'll talk to you again soon. Questions, iwan kayo sa comment section. Alright.